pagkakataon pong ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, makakahuntahan natin ng isa na sa may tuturing na suki ng programang ito sa katauhan po ni Professor Danny Araw, ang convener po ng grupong Kontra Daya. Professor Araw, good morning po. Johnny Bañez at meron pong nagpapakilalang ka-close nyo rito, si Ma'am Judith Estrada Larino. Live na po tayo sa DWIZ at Channel 23, Prof. Yes, John. Hello, Juday. Nice to see you again. Salamat po sa invitasyong ito. Magkababata kayo, Prof? Hindi, naging estudyante ko po siya. Uy, teacher ko yan! Professor ko yan. Hello, good morning, Prof. Araw. Teka Prof. muna. Danny. Yes, good morning. Good morning. Lilinawin ko lamang po, Professor Araw, ikaw po ang guro, siya ang estudyante. Hindi po siya ang guro, Opo. ikaw estudyante. Hindi, tama po yan. Tama po naging estudyante. Ikaw naman, nilito mo pa si Professor Danny eh. Pinagagang lang natin Sabi nga kasi kanina eh. medyo Diba? mabigat itong pag-uusapan natin. Oo nga. Dahil malapit sa sikmura natin ito eh. Yes. Actually, tatlong issue dapat ito eh. Pero i-cancel ko na yung isa kasi mukhang na-resolve na yung issue ng Malacanang. Alright? Pero ang pinakabago kasi rito, yung kay Secretary Gibo Chodoro. Oo, ano ba yun? At sa isang veteranong kolumnista, na naging opisyal pa man din ng pamahalaan. Yes, Yung tungkol naman sa kaso nitong si First Lady, Madam Lisa Araneta Marcos. Alright. Ang tanong, Professor Araw, ano ang pwedeng maging, pwede bang sabing sanction or maging responsibilidad nitong mga unang-una parang nakuryente pananagutan. dun sa passport ni sa issue ng passport ni Secretary Chodoro, at pangalawa yun namang tungkol kay Madam First Lady Professor Araw, considering na yung diaryong nagpaputok nitong kay Secretary Chodoro broadsheet at matibay na diaryo to. At yung isa naman dating press officer, press secretary. Press Secretary. Professor Spokesperson. Araw, it's your turn. Go ahead, sir. Yes, magandang tanong yan at dapat talagang talakayin ito sa media at hindi tayo dapat mangime na i-call out yung mga kasama natin sa trabaho pagka may mga pagkakamali, lalo na sa pagbabalita ng mga importanteng issue. Kailangan lang nating idein na hindi na ito bago para dun sa diaryo na tinutukoy natin na may mahabang kasaysayan. Maganda nga yung kasaysayan nito, kaya lang unti-unti nasisira yung reputasyon niya. Kung matatandaan ninyo, sila rin yung naglabas ng matrix ng mga nagnanais daw na ma-oust si dating Pangulong Duterte at kasama sa mga tinag nila sa matrix na yon ay yung mga kasamahan natin sa media. Alam ko yon kasi kasama ako dun sa inakusahan. Sama ka sa Matrix. Okay. Sinama po ako sa Matrix nung panahong yon. Kaya yung mga bagay na yan talagang hindi na nakakagulat at dapat talagang i-call out. Pero linawin ko lang Juday at John, hindi ito panawagan para magkaroon ng striktong regulasyon sa media. Kasi hindi yun yung sagot eh. Ang sagot talaga rito, publicly i-call out natin, tapos kung tatangkilikin pa sila ng publiko o hindi, decision po ng publiko yon. Tapos itong particular na kolumnista... Sorry Prof, sorry, maano lang kita. Prof, sorry ateng. Baka lang mula sa isip ko. Kung may panawagan ng publiko na tayo na i-call out sila, so hindi tayo kakasuhan pag binanggit natin ang pangalan ng periodiko at saka ng opisyal? Walang habol sa atin? Hindi naman. Walang kaso yon kasi this is a fair commentary. O sige, pangalanan na natin. Ako na gagawa kung ayaw ninyo. Para mabisita ka naman namin kung sakali. Go ahead, sir. Wala namang kaso yan kasi this is fair commentary at hindi naman tayo gumagamit ng maanghang na pananalita. Yes. At may batayan naman yung ating kritisismo batay sa journalism ethics. Hindi naman ako yung gumawa ng journalism ethics na ito, matagal na itong pamantayan bago pa man tayong lahat ay ipinanganak. Sige, Tapos, Prof, pangalanan na rin natin. Sige, tuloy na natin. Yung kolumnista na tinutukoy nyo, if I'm not mistaken, ito ay walang iba kundi si Bobby Tiglao. Ulitin natin sa usapin ng track record, hindi rin nalalayo ito sa Manila Times, kaya nga may kasabihan na yung parang birds of the same feather tend to flock together. Kasi don't get me wrong, maganda rin yung naging reputasyon ni Bobby Tiglao noon. Kaya lang ngayon, unti-unti nang naiiba kasi nga may perception na siya ay nagiging fake news peddler. This is not the first time na nangyari ito.
At syempre, hindi ito yung panahon para isa publiko yung ilang mga bagay na nalalaman ko rin tungkol sa kanya. And I'm sure kayo, baka mas marami pa kayong alam tungkol sa nagiging activities niya which go against journalism ethics. Pero yung pagpapalabas o yung pag-share ng isang dokumento, nakuha lang sa Viber tapos pinost kagad sa media nang hindi dino-double check, malaking question mark yon. Sabit Lalo na agad na, yun eh. sabit na kagad, exactly. Kasi yung publicly available document mula sa Boston Police, iba yung nakasulat may mga na-delete na ilang mga bagay doon. Tapos doon sa inilabas niyang komentaryo sa kabilang network, sinabi lang niya na nag-double check daw siya, pero pinili niyang ilabas pa rin yung version na ipinasa sa kanya through Viber sa halip na yung publicly available document na uploaded sa website ng Boston Police. Prof, hanggang ngayon dinideny niya eh. Ang sinasabi niya hindi naman mismo dininay ng authority. Kumbaga ang may term na ginamit parang hindi na basang Parang neither confirm nor altered, deny, parang diba? altered yata yung term, pero hindi na ang ginigit niya, hindi naman totally dininay yung dokumentong ipinakita niya sa social media. So paano yun? Pero okay, magandang tanong yan dyan. Ang tanong dito, ano yung basis ng alteration? At saka, bakit sa between something that's publicly available mula sa official website at saka yung alteration, ba't mas naniwala ka dun sa alteration na ito? Oo, kasi may dahilan, hindi naman sa dinedepensahan natin yung pulisya sa US, pero may kanya-kanyang dahilan yan kung bakit ayaw nilang mag-confirm or deny, lalo na kung ongoing po yung investigation. Unless meron ng conclusive evidence, that's when you can confirm or deny anything. So, yun yung isang question. Pangalawang question dito, bakit kailangang ikumpara yung ina-assert niya na, okay, neither confirm nor deny, pero yung whereabouts ng mga sinasabi niyang personahe, magandang itanong directly sa palasyo kasi sumagot na yung palasyo, sabi may ibang activity at nagpakita ng ilang litrato. Ang kailangang gawin at ang challenge sa mga katulad ni Tiglaw na ayaw maniwala, magbigay ng alternatibong pruweba to debunk yung sinasabi ng palasyo. Direkta na pong sinabi, ating, di ba, Prof, ng Malacanang na fake news. Itong angulo na to na nagli-link sa unang ginang dito sa kasong ito ng negosyanteng namatay sa Amerika. Di po ba? Yeah, tama ka dyan. Hindi ko naman sinasabing automatic paniniwalaan natin yung palasyo. Siyempre, bilang periodista, dapat maging skeptical tayo. Tama. Kaya nga ang mahalaga talaga, binabalanse natin yung sinasabi ng iba't ibang panig at mula roon, we try to come up with something that's conclusive and that would be based on not just factual accuracy, kundi contextual accuracy din po. Kasi sa kaso ni Tiglaw, batay sa kanyang pinost sa Facebook, parang sinabi lang na ito yung lumabas na dokumento and then as it turns out, altered pala siya or may pagbabago. So, doon sa original post niya, hindi naman niya sinabing altered, di ba? Parang sinabi niya, ito yung dokumento. There is the impression na parang ito yung totoo. When in fact, hindi Sigurado pala. na siya doon, Prof, no? Na yun nga yung totoo. Ayun pala, altered. Yes, tama yun. Oo, altered pala. Later na lang niya inamin na, yes, altered ito, pero alam mo yon yung parang damage na lumikha na ng ng damage ika nga di ba? Kumbaga nalamatan Exactly. tsaka mo sasabihin ay Iba't mali. ibang reaksyon. Oo, parang ganon. parang later na lang niya sinabi na may alteration pala dun sa kanyang shinare. Which again begs the question. Kaya nga ulitin ko sorry if I sound like a broken record here, na kailangang i-justify mo. Okay, ipagpalagay na, assuming for the sake of argument, alam mong altered siya, dapat, number one, may disclosure na this is an altered or revised version ng official document, number one. Number two, bakit mo pinili yon na ilahad na isa publiko sa halip na yung publicly available na document with hyperlinks and all? Kaya nga, parang doon lumalabas kung ano ang motibo mo doon sa pagpili mo yung altered na hindi mo binanggit agad. Kaya doon sa kung original lang talagang ipinost mo. Yung pagsulat mo no, ng balita, yung sa angulo. Yung angulo. Sino yung talagang parang Yung tipong ano ba yan? binibigyan mo ng timbang. Quote-unquote, may mali siya na agad.
Same thing sa Manila Times dahil lang sabi nga, eto, simpleng kasagutan mula sa akin bilang isang field reporter before. Yes, oo. Pag may gagawin kang malaking storya, hindi lang dapat yung bida ang kukunin mo. Dapat Exactly. kukunin mo rin yung side ng mga kontrabida, kunyari, for example, para balanse. Two sides Exactly. na, di ba? Two sides of the coin Yes. Kaso ang lumabas dito sa kay Secretary Isidoro, parang lumalabas na bagong-bago yung issue na meron siyang dual citizenship. Yung pala 2021 pa, tapos na ang kwento. Tapos na, At kumpletong naitingara. Oo. Di po ba? At saka ang interesting dyan, kung babasahin mo yung headline, Teodoro has Maltese passport. So hindi had, hindi past tense, Yes, kundi oo. has. So Pangkasalukuyan. present Present progressive, tense, pangkasalukuyan, tama ka. Kaya parang may impression na kasalukuyan nangyayari ito, pero yun na nga ako siyempre bilang updated ng kaunti, hindi naman masyadong eksperto, pero updated naman ako ng kaunti sa current events. Kaya nung una kong mabasa yan, parang sabi ko, teka, parang luma na ito nung 2020, 2022 pa ito. And then as it turns out, ganun Rehash. pala yung Rehash. Rehash. Sabi nga, Yes. SS, sabi natin sa media, Prof, no? Pero iba yung SS sa rehash Oo. Di ba? Pwedeng i-rehash, medyo I-rehash. lapit sa katotohanan, iniba mo Oo. lang yung angulo, in-update mo, pero ito mukhang, Huh? At saka walang bago, isipin mo na lang ano yung timing, ano Right. yung dahilan At motive. kung bakit Yun na. Motive, di ba? Kasi unang-una, opo, Go ahead. pinalutang na presidentiable ang dating. Pangalawa, siya yung Yes. bumabangga Oo. sa ibang bansang umaangkin ng ating teritoryo. So ang tanong, ano ang Exactly. motibo ngayon? Bakit binuhay itong lumang istorya na ito with regard kay Kalihim? Di po ba? Exactly. Kaya nga mahalaga na busisiin yung konteksto kung bakit inilabas ito. Kung walang bago dun sa storya, bakit kailangang ungkatin ito? Tapos ulitin natin misleading yung headline, hindi had Maltese passport kundi has. Kaya parang it gives the impression na hanggang ngayon hawak pa niya itong pasaporteng ito. Ang matindi, Prof, ating Juday, hindi lang siya basta headline, front page. Front page Bumulaga pa, talaga, exactly. pak! Ang Oo. laki, o di ba? Anong Ang datingin laki. sa tao?